Kumusta mga kamangingisda? Akala nyo ba alam nyo na ang lahat tungkol sa pike sa taglamig? Paano kung sabihin ko sa inyo na ang pinaka-popular na payo na naririnig ninyo ay ang mismong dahilan kung bakit wala kayong nahuhuli? Oo, tama ang narinig ninyo. Yung akala nating tamang diskarte, yun pala ang nagpapalayo sa isda. Sa video na ito, bubuksan natin ang isang malaking lihim, isang katotohanan tungkol sa pag-uugali ng pike sa gitna ng taglamig o guho zemje na sadyang inililihim o hindi lang talaga naiintindihan ng karamihan. Pangako, pagkatapos nito, magbabago ang tingin ninyo sa pangingisda sa yelo. Manatili kayo dahil sasagutin natin ang tanong, ano nga ba ang nag-iisang sikreto na ayaw ipaalam sa inyo? Kayo ba naniniwala pa rin na kailangan lang ng tiyaga at magandang pain para makahuli sa panahong ito? Tingnan natin. Bago tayo dumiretso sa sikreto, intindihin muna natin ang sitwasyon. Ang Guho Ziemje or Dead of Winter, ito yung panahon na pinakamakapal ang yelo, pinakamababa ang temperatura ng tubig, at higit sa lahat, pinakamababa ang level ng oxygen. Para sa mga isda, para itong lockdown. Bumabagal ang kanilang metabolismo, halos hindi sila gumagalaw para magtipid ng enerhiya. At dito, nagsisimula ang problema ng maraming mangingisda. Ang karaniwang paniniwala ay tamad ang pike, kaya kailangan mong maghintay ng matagal sa isang butas, gumamit ng malaki at mabagal na pain, at umasa na sa gutom nito ay kakagatin niya ito. Ilang dekada na itong ginagawa. Nakikita natin ang mga nakatatanda, nakaupo sa kanilang mga upuan, matiyagang naghihintay. Pero ang tanong, epektibo pa ba talaga ito o sadyang nakasanayan lang natin ang isang maling pamamaraan? Unang bloke, ang pinakamalaking maling akala. Ang pinakamalaki at pinakamapanirang alamat sa pangingisda sa taglamig ay ang ideya na ang pike ay simpleng tamad o hinihintay lang na magutom. Ang totoo, hindi sila tamad. Sila ay nasa isang extreme survival mode. Isipin ninyo na ang katawan nila ay isang baterya ng cellphone sa gitna ng malakas na blizzard. Bawat galaw, bawat paglangoy ay kumakain ng mahalagang porsyento ng enerhiya na mahirap nang bawiin. Ang tubig ay malamig, ang pagkain ay mahirap hanapin, at ang paghabol sa isang pain ay katumbas ng pagtakbo ng 1 kilometro para sa isang pirasong tinapay. Hindi ito katamaran. Ito ay isang kalkuladong desisyon para mabuhay. Ang pag-unawa sa pagkakaiba ng pagiging tamad at pagiging ultra-conservative sa enerhiya ay ang unang hakbang para mabago ang ating buong diskarte sa pangingisda. Kapag tiningnan natin sila bilang mga survivalist, imbis na mga tamad na mandaragit, doon natin makikita ang susi. Pangalawang bloke, ang matematika ng enerhiya. Pag-usapan natin ang simpleng matematika mula sa pananaw ng isang pike. Sa tag-araw, ang isang maliit na isda ay madaling target. Mainit ang tubig, mabilis ang metabolismo, at ang enerhiyang makukuha sa pagkain ay mas malaki kaysa sa enerhiyang gagastusin sa paghabol. Pero sa taglamig, baliktad ang sitwasyon. Ang paghabol sa isang pain, kahit 5 talampakan lang ang layo, ay maaaring mangailangan ng enerhiya na katumbas ng 2 o 3 araw na pahinga. Samantala, ang makukuha niyang sustansya mula sa pain na iyon ay hindi sapat para palitan ang nagastos niya. Kaya kapag nakakita ang pike ng pain na medyo malayo, ang utak niya ay mabilis na nagko-compute. Worth it ba ito? Or mas mabuting maghintay na lang ako ng mas madaling target? Sa 9 beses sa 10, ang sagot ay hindi. Kaya naman pala, kahit anong ganda ng pain mo, tinitingnan lang niya ito at hindi gumagalaw. Hindi dahil sa ayaw niya, kundi dahil talo siya sa matematika ng kalikasan.
Pangatlong bloke, ang tanong na hindi ba sila kumakain? Kung ganoon pala katipid sa enerhiya ang pike, ibig sabihin ba ay hindi na sila kumakain buong taglamig? Hindi rin. Kailangan pa rin nilang kumain para mabuhay. Ang kaibahan lang, ang kanilang feeding window o oras ng pagkain ay sobrang ikli at napakapartikular. Hindi na sila aktibong naghahanap ng biktima. Sa halip, sila ay nagiging mga oportunista. Hihintayin nila ang perpektong pagkakataon. Isang isda na may sakit, mabagal, o isang isda na literal nang dumaan sa harap ng kanilang bibig. Isang pagkakataon kung saan ang gagastusin nilang enerhiya ay halos zero, pero ang makukuha nilang gantimpala ay sapat na. Isipin ninyo ang isang buwaya na nakatago sa tubig, naghihintay na may dumaan. Ganoon ang peak sa taglamig. Hindi sila ang hahabol, sila ang maghihintay. At dahil dito, ang tradisyonal na paraan ng pag-akit sa kanila mula sa malayo ay halos walang silbi. Pang-apat na bloke, bakit bigo ang tradisyonal na pain? Dito na pumapasok ang problema sa ating mga nakasanayan. Ang paggamit ng malaking shiner or tip-up na may malaking pain at iniiwan sa isang butas sa loob ng maraming oras. Ano ang nakikita ng pike? Isang potensyal na pagkain na nakabitin ilang metro mula sa kanya. Sa isip niya, mukhang masarap, pero kailangan ko pang lumangoy papunta dyan. At dahil sa energy conservation mode niya, mananatili na lang siyang nakatago sa kanyang pwesto. Ang pain natin ay nagiging isang dekorasyon lang sa ilalim ng tubig. Maganda tingnan, pero hindi sapat para kumbinsihin ang isang isda na gumastos ng kanyang natitirang lakas. Ito ang dahilan kung bakit pwede kang maghintay ng 8 oras at ang tanging mangyayari lang ay ang pamumulikat ng iyong mga binti sa lamig. Hindi natin sila binibigyan ng alok na hindi nila matatanggihan. Sa halip, binibigyan natin sila ng isang alok na napakadaling tanggihan. Pang-5 bloke, ang analohiya ng taong ginaw na ginaw. Para mas madali nating maintindihan, isipin natin ang ating sarili. Sabihin nating sobrang lamig ng panahon, nakabalot ka sa pinakamakapal mong kumot at nanonood ng TV. Tapos may sumigaw mula sa kusina, may mainit na kape dito, pero kailangan mong tumayo at ikaw ang kumuha. Ano ang gagawin mo? Malamang, iisipin mo, mamaya na lang, masarap pa ang pagkakaupo ko. Pero paano kung ang taong iyon ay pumasok sa kwarto at inilagay ang tasa ng mainit na kape sa mismong tabi mo, abot kamay mo na lang? Siguradong kukunin mo ito. Ganoong ganoon ang pag-iisip ng paiki sa taglamig. Ang ating mga pain ay ang kape na nasa kusina. Ang kailangan nila ay ang kape na inilagay na sa kanilang tabi. Kailangan nating alisin ang lahat ng effort sa kanilang parte. Kailangan nating gawing imposible para sa kanila na hindi kunin ang ating alok. Pang-anim na bloke, ang sikreto ay inilantad. Ito ay reflex, hindi gutom. At dito na natin ibubunyag ang pinakatatagong sikreto. Sa gitna ng taglamig, hindi mo dapat sinusubukang painin ng pike dahil sa gutom. Sa halip, dapat mong i-trigger ang kanilang reflex strike. Ano ito? Ito ay isang involuntary reaction, isang biglaang pagkilos na hindi na pinag-iisipan, na dulot ng isang bagay na biglang pumasok sa kanilang personal space. Isipin ninyo ang isang langaw na biglang lumipad malapit sa mukha ninyo. Hindi ba't bigla ninyo itong iwinawasiwas nang hindi na nag-iisip? Hindi dahil sa galit kayo sa langaw, kundi dahil ito ay isang reflex. Ganoon din ang paike. Kapag ang isang pain ay biglang sumulpot at gumalaw ng eratiko sa mismong harapan ng kanilang mukha, hindi na ito usapin ng gutom. Ito ay nagiging usapin ng ano itong istorbo sa harapan ko. Alisin ito.
Pampitong bloke. Paano i-trigger ang reflex strike? Ngayon, paano natin ito gagawin sa practice? Ang susi ay ang pagiging sobrang tumpak. Hindi pwedeng malapit lang. Kailangan ay nasa ibabaw mismo. Dito nagiging kritikal ang paggamit ng fish finder or sonar. Hindi lang para makita kung may isda sa ilalim, kundi para makita ang eksaktong lalim at lokasyon nila. Ang layunin mo ay ibaba ang iyong pain hanggang sa ito ay literal na nasa parehong level ng kanilang ulo o bahagyang mas mataas. 1 pulgada lang ang pagitan. Kailangan mong ilagay ang iyong pain sa loob ng kanilang strike zone na sa taglamig ay lumiit at naging kasing laki na lang halos ng isang plato. Kapag nandoon na ang pain, doon na magsisimula ang totoong trabaho. Hindi mo ito basta iiwanan lang. Kailangan mo itong bigyan ng buhay pero sa tamang paraan. Pang-8 bloke. Hindi ito agresyon, ito ay pang-iinis. Mahalagang tandaan na ang reflex strike na ito ay hindi nagmumula sa agresyon o galit. Ito ay mas malapit sa pagkairita o isang defensive na reaksyon. Ang isda ay hindi nag-iisip na, aatakihin ko itong malaking isda na ito. Ang nasa isip niya ay, may maliit na bagay na nanggugulo sa aking kapayapaan. Kaya naman ang kilos ng pain ay dapat sumasalamin dito. Hindi mo kailangan ng malaking pain na parang isang challenger. Ang kailangan mo ay isang maliit at nakakainis na pain na paulit-ulit na gumagalaw sa kanyang paningin. Isang bagay na hindi niya pwedeng balewalain. Ang layunin ay maging isang thorn in the side, isang maliit na problema na ang pinakamadaling solusyon ay ang kagatin ito para mawala. Ito ay isang psychological na laro, hindi isang laro ng pagkain. Pang-siyam na bloke, ang diskarte ng aktibong paghahanap. Dahil sa prinsipyong ito, ang buong diskarte sa pangingisda sa yelo ay dapat magbago. Ang pag-upo sa isang butas sa loob ng 4 na oras ay isang malaking pag-aaksaya ng panahon. Ang mas epektibong paraan ay ang hole hopping o aktibong paghahanap. Mag-drill ka ng 10, 20 o kahit 30 butas sa isang lugar na sa tingin mo ay may potensyal. Pagkatapos, sa bawat butas, bigyan mo lang ito ng 5 hanggang 10 minuto. Gamitin ang iyong sonar para tingnan kung may marka. Kung wala, lipat agad sa susunod na butas. Kung may marka, ibaba ang iyong pain sa eksaktong lalim. Bigyan ito ng ilang mabilis at eratikong jig. Kung walang kagat sa loob ng ilang minuto, kahit na may isda sa ilalim, lipat pa rin. Ang isdang iyon ay malamang na nasa negative mood at walang kahit anong makakapagpareact sa kanya. Ang paghahanap ng aktibong isda ay mas mahalaga kaysa sa pananatili sa isang lugar na may di-aktibong isda. Pang-10 bloke, ang tunay na gamit ng electronics. Marami ang nag-iisip na ang fish finder ay para lang malaman kung may isda dito. Pero sa taglamig, ang gamit nito ay higit pa riyan. Ito ang iyong mga mata sa ilalim ng yelo na nagbibigay daan sa iyong isagawa ang video game fishing. Sa screen, makikita mo ang iyong pain bilang isang maliit na linya at ang isda bilang isang mas malaking linya. Ang laro ay ang ibaba ang iyong pain hanggang sa halos magdikit ang dalawang linya. Makikita mo ang reaksyon ng isda sa real time. Tumaas ba ito para tingnan ang pain mo o nanatili lang ito sa baba? Ang impormasyong ito ay ginto. Kung ang isda ay hindi man lang gumalaw habang pinaglalaruan mo ang pain sa ibabaw niya, senyalis yon na hindi siya interesado. Oras na para lumipat. Kung wala kang electronics, para kang naglalaro ng darts ng nakapiring. Maaaring tamaan mo, pero mas madalas, sasablay ka. Pang-11 bloke, pagpili ng tamang nakakainis na pain. Kung ang layunin natin ay manginis
at hindi magpakain. Dapat magbago rin ang ating pagpili ng pain. Kalimutan muna ang malalaking swim bites or malalaking buhay na isda. Ang kailangan natin ay mga pain na may irritation factor. Kadalasan, ito ay mga maliliit na vertical jigs, balanciers, o kahit na mga rattling spoons. Ang mga pain na ito ay idinisenyo para sa mabilis at patayong paggalaw. Kapag inijig mo sila, gumagawa sila ng isang biglaang, erratikong sayaw na mahirap baliwalain. Ang tunog mula sa mga rattles ay isang dagdag na panggulo. Ang kulay ay maaaring maging mahalaga rin. Ang mga matingkad na kulay tulad ng chartreuse, orange, or pink ay mas madaling makita sa madilim na tubig sa ilalim ng yelo at mas epektibong nakakakuha ng atensyon. Tandaan, hindi mo sinusubukang gayahin ang isang tunay na isda. Sinusubukan mong lumikha ng isang bagay na kakaiba at nakakagambala. Pang-12 block, ang sining ng tamang presentasyon. Okay, nasa tamang lugar ka na, may isda sa ilalim at may tamang pain. Paano mo ito ipapakita sa isda? Ang sikreto ay nasa sharp, erratic twitches. Hindi ito mabagal at mahabang pag-angat at pagbaba. Ito ay maliliit, mabilis, at bigla ang paggalaw mula sa iyong pulso. Isipin mo na sinusubukan mong paandarin ang isang maliit na laroang trumpo gamit ang dulo ng iyong pamingwit. Ang bawat mabilis na pitik ay nagpapadala ng isang biglaang pagtalon at panginginig sa iyong pain sa ilalim. Pagkatapos ng ilang mabilis na pitik, huminto ka ng biglaan. Ito ang pause. Kadalasan, sa panahon ng paghinto na ito, kapag ang pain ay biglang nanahimik, doon nangyayari ang kagat. Ang kombinasyon ng biglaang ingay at paggalaw na sinusundan ng biglaang katahimikan ay kadalasang sobra na para sa isang iritableng pike na palampasin. Pang-13 block. Ano ang pakiramdam ng reflex bite? Isa pang malaking pagkakamali ay ang pag-aabang sa isang malakas at marahas na kagat. Sa tag-araw, kapag kinagat ng pike ang pain mo, halos matanggal ang pamingwit sa kamay mo. Pero sa taglamig, ang reflex bite ay sobrang banayad. Kadalasan, ang pakiramdam nito ay parang isang bahagyang tap or tick sa iyong linya na parang may kumalabit lang. Minsan, wala ka talagang mararamdamang kagat. Ang mararamdaman mo lang ay biglang bumigat ang iyong pain. Para kang sumabit sa isang maliit na damo. Ito na yon. Ito na ang kagat. Maraming mangingisda ang hindi ito napapansin. Iniisip na sumabit lang sila. Ang susi ay ang maging sobrang sensitibo. Gamit ang braided line na may fluorocarbon leader at isang sensitibong pamingwit, kailangan mong mag-react sa anumang bagay na kakaiba, kahit gaano pa ito kahina. Kapag may naramdaman kang iba, itaas mo agad ang pamingwit. Pang-14 na block. Isang halimbawa sa totoong buhay. Naaalala ko ang isang araw sa isang nagyeyelong lawa. May isang mas matandang mangingisda na mga 20 metro ang layo sa akin. Pareho kami ng lugar, parehong may potensyal. Siya, nakaupo sa kanyang upuan, may dalawang tip-up na nakaset up, kalmado at matiyaga. Ako naman, parang langgam na hindi mapakali. Drill dito, check ng sonar, jig ng 5 minuto, lipat. Drill doon, check ulit. Sa loob ng 3 oras, nakadrill ako ng siguro 30 butas. Nakita niya ako at umiling lang. Marahil iniisip na binubulabog ko ang mga isda. Sa dulo ng araw, mayroon akong 2 disenteng huli. Siya, wala man lang, kahit isang senyales. Lumapit siya at sinabing, "Swerte ka lang talaga ngayon, bata." Ngumiti lang ako. Hindi ito swerte. Ito ay pag-unawa sa laro. Siya ay naghihintay na gutumin ang isda. Ako naman ay aktibong hinahanap ang isda na handang mainis. Pang-15 block.
pagsira sa alamat ng laging nasa lalim. Isa pang lumang kasabihan ay kapag taglamig, ang lahat ng isda ay nasa pinakamalalim na bahagi ng lawa. Totoo ito sa ilang kaso, pero hindi ito isang absolutong batas. Ang pike ay sumusunod sa kanilang pagkain, ang mga bait fish. At ang mga bait fish ay pumupunta kung saan may natitirang halaman or oxygen. Minsan, ito ay nasa malalim na bahagi, pero madalas, lalo na sa mga lawa na may maraming damo, ang mga bait fish ay nananatili sa mga gilid ng mga weed bed na ito, kahit na nasa 6 hanggang 10 talampakan lang na lalim. Ang pike ay susunod doon. Hindi sila lalangoy sa gitna ng kawalan. Mananatili silang nakadikit sa istruktura, sa mga gilid ng mga damo, sa mga bato o sa mga nahulog na puno. Kaya't huwag matakot na mag-drill sa mas mababaw na lugar, lalo na kung alam mong may magandang istruktura doon. Baka magulat ka sa iyong matutuklasan. Pang-16 na bloke, ang hindi nakikitang salik, oxygen. Sa ilalim ng makapal na yelo at nyebe, hindi na nakakapasok ang sikat ng araw. Ang mga halaman sa ilalim ng tubig ay namamatay at nabubulok. Ang prosesong ito ay kumakain ng oxygen. Ito ang dahilan kung bakit sa kalagitnaan ng taglamig, bumababa ng husto ang level ng oxygen sa maraming bahagi ng lawa. Ang mga isda, kasama na ang pike, ay kailangang humanap ng mga lugar kung saan mas mataas ang oxygen. Ito ay maaaring malapit sa isang inlet kung saan may pumapasok na sariwang tubig o sa mga lugar na may springs sa ilalim. Ang mga lugar na ito ay nagiging oxygen pockets na umaakit sa lahat ng uri ng isda. Ang paghahanap sa mga lugar na ito na kadalasan ay hindi pinapansin ay maaaring maging susi sa paghahanap ng malaking grupo ng mga isda na nagsisiksikan sa isang maliit na lugar. Ito ay isa pang dahilan kung bakit ang aktibong paghahanap ay mas epektibo. Pang-17 block, ang pagbabago sa pananaw. Kaya't sa huli, ang malaking sikreto ay hindi isang magic na pain o isang sikretong lugar. Ito ay isang kumpletong pagbabago sa pananaw. Kailangan nating itigil ang pag-iisip bilang isang mangingisda na nag-aalok ng pagkain sa isang nagugutom na hayop. Sa halip, kailangan nating mag-isip bilang isang strategist na sinusubukang manipulahin ang likas na reaksyon ng isang predator na nasa survival mode. Ang tanong ay hindi na saan ang mga nagugutom na isda. Ang tanong ay nagiging saan ang mga isda na nakapwesto sa paraan na maaari kong ilagay ang aking pain sa kanilang mukha at pilitin silang mag-react. Ito ay mas agresibo, mas teknikal, at nangangailangan ng mas maraming trabaho, pero ang resulta ay hindi maikukumpara. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pag-asa sa swerte at paglikha ng sarili mong pagkakataon. Pang-18 bloke, ang bagong checklist ng tagumpay. Patay sa lahat ng napag-usapan natin, narito ang bagong checklist para sa matagumpay na pangingisda sa gitna ng taglamig. Una, pag-aralan ang mapa ng lawa at tukuyin ang mga potensyal na istruktura. Mga gilid ng damo, mga bato, mga drop-off. Pangalawa, mag-drill ng maraming butas sa mga lugar na iyon. Huwag magtipid sa butas. Pangatlo, gamitin ang iyong sonar sa bawat butas para mabilis na makita kung may buhay sa ilalim. Walang marka. Lipat agad. Pang-apat, kapag may nakitang isda, ibaba ang maliit at nakakainis na pin sa eksaktong lalim nito. Pang-5, gamitin ang mabilis at eratikong jigging technique na may mga pause. At pang-6, maging handa sa pinakamahinang kagat na maiisip mo. Sundin ang 6 na hakbang na ito at makikita mo ang malaking pagbabago sa iyong huli. Pang-11 na bloke, ang mental na aspeto ng laro. Ang diskarte na ito ay hindi lang pisikal,
Ito rin ay mental. Nangangailangan ito ng disiplina na lisanin ang isang butas kahit na sa tingin mo ay maganda di ito. Nangangailangan ito ng tiwala sa iyong electronics at sa proseso. At higit sa lahat, nangangailangan ito ng pagtanggap na ang pangingisda sa taglamig ay isang laro ng numero. Kung mas maraming butas ang iyong tiningnan, mas malaki ang tsansa mong mahanap ang isa o dalawang isda na handang mag-react sa araw na iyon. Madaling panghinaan ng loob, lalo na't malamig ang panahon. Ngunit kapag naintindihan mo na ang bawat butas na walang laman ay isang hakbang palapit sa butas na may laman, magbabago ang iyong pananaw. Hindi ka na naghihintay, ikaw na ay nangangaso. At iyon ang pinakamalaking pagkakaiba sa lahat. Pang-20 block, buod ng bagong kaalaman. Upang ibuod ang lahat, ang pinakamalaking sikreto ng pike sa gitna ng taglamig ay ito. Ang kanilang pagkilos ay hindi na idinidikta ng gutom, kundi ng isang matinding pangangailangan na magtipid ng enerhiya. Dahil dito, hindi na sila aktibong nangangaso. Ang tanging paraan para sila ay kumagat ay ang pag-trigger ng kanilang involuntary defensive reflex. Ginagawa ito sa pamamagitan ng paghahanap sa kanila ng may eksaktong katumpakan, paglalagay ng isang nakakainis na pin sa mismong mukha nila, at paggamit ng isang presentasyon na idinisenyo para manggulo, hindi para mag-anyaya. Ito ang kaalaman na naghihiwalay sa 10% ng mga mangingisda na palaging may nahuhuli mula sa 70% na umuuwing bigo. Ngayon, ang kaalamang ito ay nasa sa iyo na. Kaya ayan na, mga kaibigan, ang pinakamalaking sikreto ay hindi pala tungkol sa isang magic na pain o sikretong pwesto. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang pike sa gitna ng taglamig ay hindi nangangaso. Ito ay nagre-react lang. Ang aha moment. Ang totoong pagbabago ay kapag napagtanto mo na sa lahat ng panahong ito, sinusubukan mong kumbinsihin ang kanilang tiyan, samantalang ang dapat mong puntiryahin ay ang kanilang utak. Ang pagbabagong ito sa diskarte ay maaaring ang maging dahilan para mahalin mo ang pangingisda sa yelo sa halip na kamuhian ito. Hindi ka na mag-aaksaya ng oras sa paghihintay. Ikaw na ang dikta ng aksyon. Maraming salamat sa panonood at sa pag-abot sa dulo ng video na ito. Kung may natutunan kayo or kung kahit paano ay nabago nito ang inyong pananaw, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong content. At ngayon, para sa inyo, ano ang pinakamalaking pagkakamali na sa tingin ninyo ay ginagawa ng mga mangingisda tuwing taglamig? Ibahagi ang inyong mga kwento at opinyon sa comment section sa ibaba. Gusto kong marinig ang lahat ng iyan. Hanggang sa susunod, mga ka-mangingisda.